Pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Magkasama yun, kapatid. Yung pananampalataya kasi na sinasabi ng Kristo, hindi pananampalataya na nakahiwalay sa gawa. 2:22 ng Santiago, ang sabi, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. maliwanag yon. Ang pananampalataya gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa. May kautusan ang pananampalataya. May gawang kalakip ang pananampalataya kay Kristo. Pagka kay Kristo ka sumasampalataya, hindi ka magiging tamad. Hindi ka magiging walang ginagawa na parang standby. Basahin natin ang 2 Pedro 1:5. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Aliwanag ang salita ng mga apostol. Pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idagdag ninyo, add to your faith. Add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren or unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Idadagdag sa pananampalataya yung mga mahahalagang bagay na yon. Kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid, at na pag-ibig. Ayan ang mga dapat gawin. Hindi naman sasabihin mo, sumasampalataya ka lang, tapos na. Kasi ang pananampalataya, may kalakip na gagawin ka. Ang gagawin mo yung utos. Meron kang utos na susundin. 28:20 ni Mateo. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ang sabi ng Kristo mismo, ituro na ganapin o gawin ang lahat ng bagay na inutos ko sa inyo. Ito namang mga hindi na ikakailangan ng gawa. Kasi kapag ka meron kang gawa, magpamapuri ka, magbo-boast ka. Maling interpretasyon. Bakit? Basahin natin yung 2:8 ng Efeso. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sila nagkakamali eh. Hindi ka sa pamagitan ng gawa. Pananampalataya lang upang ang sino man huwag magmapuri. Ang tanong, hindi sa pamagitan ng gawa. Ay, anong gawa? Anong gawa yung hindi ka maliligtas doon? Tanungin natin yung sumulat na si Pablo. Pablo, ano sabi mo? Hindi sa pamagitan ng gawa. Ano ba yung gawa na sinasabi mo na yan na hindi sa pamamagitan niyang kami maliligtas? Basahin natin ng Tito 3:5, sabi ni Pablo. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Kung gawa mong sarili, katwiran mo. Sabi ni Pablo, hindi dahil sa gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Meron kasing sariling gawa ang tao eh. Pero pagka ang gagawin mo, yung ipinapagawa ng Diyos, iba yon. Iba yon.
2:12 ng Filipos. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yun, sabi ni Pablo sa mga kapatid na Kristiyano sa Filipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Bakit? Sa 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Pagka ang gagawin mo yung kalooban ng Diyos, hindi ikaw mag-isa ang gumagawa nun. Ginagawa mo yun dahil sinasamahan ka ng Diyos. Dahil sabi ni Kristo, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So meron kang magagawa pagkasama mo si Kristo. At yung ginagawa mo na kaya mo lang nagagawa, kasama mo si Kristo, hindi ka pwedeng magmapuri ron. Kasama ka nga ni Kristo. Kung wala siya, hindi ka nga makakagawa. Ang gumagawa sa'yo si Kristo. Paano mo ipagmamapuri? Alin yung pwede mong ipagmapuri? Yung sarili mong gawa. Yung sinabi ni Pablo na gawa ng katwirang ginawa nating sarili. Hindi dahil doon tayo maliligtas. O ngayon, para maintindihan natin, balikan natin uli kapatid na Daniel. Ang 2:8 hanggang 10, pinuputol ng mga born again hanggang 9 lang Basa. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Aling gawa yan? Hindi sa pamamagitan ng gawa, para sino man huwag magmapuri. Yung sarili mong gawa. Pero kung itutuloy mo sa Gs, Sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Di meron tayong gagawin. Alin yung gagawin mo? Yung inihanda ng Diyos, hindi yung sarili mong gawa. Kasi kung sarili mong gawa ang gagawin mo, magmamapuri ka. Pero pag ang gagawin mo, yung ipinagagawa ng Diyos na siya ang naghanda, na kaya mo magagawa, ay tutulungan ka niya, dahil kung hiwalay ka, hindi mo magagawa yon. Paano ka magmamapuri? Kaya mo lang naman nagawa sinamahan ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya ang sabi ni Pablo, tayo'y kanyang gawa, ang Kristiyano'y gawa ng Diyos, nilalang para sa mabubuting gawa. Kaya nung nakadiskusyon ko yung pastor ng Baptist, sabi ko, talaga bang hindi na kailangan gumawa ng mabuti para maligtas? Ikaw, pananampalataya lang. Ganon. Ang susunod kong tanong, kayo ba nag-iikapo? Sabi ko, oo raw. Mabuting gawa ba ang ikapo? Oo raw. Hindi na kami mag-iikapo. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti ba't pag hindi nag-ikapo ang miyembro mo, sasabihin mo, ninanakawan ng Diyos. Tinatakot mong maiimpyerno. Kung mabuti yung ikapo, sabi mo, ba't tinatakot mo yung miyembro mo pag hindi nag-ikapo? Sasabihin mo, maiimpyerno. Dapat palang gawin ng miyembro mo ganito. Ako'y sumasampalataya sa ikapo, pero hindi ko nagagawin. Wala siya ng pera, kaya hindi siya conforme. Hindi na raw kailangan ng gawa. Tanungin mo si Pablo, siya nagsabi nun Aling gawa yung hindi kailangan? Alin yon? Yung gawa mong sarili. Pero yung gawa ng pananampalataya na inilakit ng Diyos sa pagsampalataya, hindi pwedeng wala yun. Kasi yung pananampalataya na may kasamang gawa, yun ang ikaliligtas ng tao. Hindi pananampalataya lang na wala namang gawa. Basahin natin ang Santiago Kapitulo 2. Ganito ang sinasabi sa versikulo 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ang pananampalatayang hiwalay sa gawa ay patay. Paano ka maliligtas niyan? Patay ang pananampalataya mo. It's tantamount to saying wala kang pananampalataya kasi patay Pag patay, wala
Kaya ang masasabi ko po, kapatid na boy, ang makakapagligtas sa atin yung pananampalataya na may gawa. Kasi kung sumasampalataya man tayo pero wala naman tayong gawa, mali po yun. Sabi ni San Juan sa unang Juan, ganito ang ating mababasa sa 3:18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Maliwanag na maliwanag yan. Huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Ang pagsunod sa Diyos, may gawain, kapatid. May gagawin ka. Iibigin mo ang kapwa mo. Pagka nagugutom ang kaaway mo, papakanin mo. Pag nauuaw, paiinumin mo. Hindi ba gawain yun? Yung asawa mo, mamahalin mo. Hindi ba gawain yun? Yung anak mo, aakayin mo. Hindi ba gawain yun? Hindi naman puro pananampalataya lang yun ah. Gagawin mo yun. Bakit? Kasama yun ang tunay na pananampalataya. Bahagi yun ng tunay na pananampalataya. Ulitin ko ang 2:22 ng Santiago, nakikita mo ang pananampalataya ay gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Perfect faith is a faith with works. Not only faith, but it must be with works. What works? It is the work of faith that was preordained by God even before our creation. Kaya yun ang po ang sagot ko sa kapatid na boy. Sana naunawaan. Maraming salamat po, Brother Elin. Opo, umpisahan natin agad at puntahan natin ang lugar ng Doha, Qatar. Nandun si kapatid na Andy Perlada kasama na ating mga panahon. Doha, Qatar, go ahead please. Kapatid na Daniel at kapatid na Eli, salamat po sa Panginoon. Ang magtatanong po rito sa Doha, Qatar ay si Mr. Isaac Ronas, isa po siyang Baptist. Ang katanungan ko po, bago namatay si Kristo, may sinabi po siyang, Ama, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit niya po yan nasabi? At sino po bang dapat sambahin? Si Jesucristo po ba o ang Diyos Ama? Kapatid, ang Kristo, kung hindi natin maiintindihan, meron siyang mga ginagampanang papel nung nandito siya sa lupa. Miski noong panahon pa na hinuhulaan yung kanyang pagparito sa lupa, may mga nakasulat na siyang mga gagampanan na magiging para siyang ganon. Doon sa 22:16 ng awit, ganito nakasulat doon. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Sabi ng hula, niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Puro masasama yung nakapaligid sa kanya.